Before we begin this interview today, we take a closer look at the life of one elderly individual whose past played a big role in shaping of who he is today. Their memories, both the difficult one and joyful ones, have built the wisdom and strength they carry now. Through this conversation, we'll discover how his experiences continue to guide in his present life. As we dive deeper into Tatay Dodong's interview, we're not just revisiting moments frozen in time, but we're uncovering stories that shaped a lifetime. Every choice, every challenge, and every triumph has left an imprint that continues to echo today. In this interview, we invite you to listen, reflect, and connect with a journey that reminds us all of the power of resilience and the beauty of a life well lived. Through Tatay Dodong's voice, we gain a window into the past and a lesson for the future. Ayo. Oh, dayon. Mayong udto tay. Maisat. Taga estudyante din mi sa Mater Day tay. Nami karon kay naami mga gamay nga pangutana. Pwede ba namo makakuha nimo gamay nga oras tay? Okay kayo kay pagita baro kay manpas pa nito. Sige tay. Pwede ba Palikod mo kita to. Salamat! Mayong udto tay, ako day si Geneva Christine Balantucas, unya estudyante pud mi sa Mater Day College. Og ako po si Faith Angeli Hongko tay. Di ay kami mo mga kauban. Amo ang kanang pinakagwapa nga introducer. Ako si Kuanta, Miss Leia Lea. Piotida. Tida. Amo ang videographer. Katay si Kuan, John Hope Sepe, taga Matabaw. Another pinakagwapa introducer. Bautista, sir, taga Carmen. Bautista sa dagan sa Davao. Bautista. Vice Governor. Ako dai si Dodong Catalan. Ako mga pamilya diri Rolida, Itabli, mga Ruhas. So may prepare niyo mo nga kanang tawagon ni sir. Dodong. Dodong. Ya among itawag niyo mo sir unsa man? Tatay. Or sir. Tatay. Sige tatay. Okay. Kamo mga nursing ang taga Mater Day sir. Ay, tay. Third year. Nami karon kay makiginabi unta nimo. Okay ra. Okay ra kayo. Naam tadaan sa balay labon kung nag-ulan man safety pod dali. Kumusta man karon tay? Okay ra kayo kay nagkasurvive man pud sa mga sa nakaraang mga bagyo o sa pa. Okay ra kayo. Musta man atong kuan ng pagkinabuhi. Malipayon man kay napod may mga gikalingawan, like for example mga garden, pagpamuhi og mga kahayupan. Nya, samay ka ng mga sa imong pagkinabuhi. Karon naabatay mga kalisdanan or mga sakit ka na? Sakit gisugutan. Natural na yun basta mga ingani lang idaran. Idaran. Tayo gibati. Nana kay mga maintenance nga gipang tuma or losartan. Losartan para sa blood. Unsa may kasagaran nimo nga kanang buhaton tay sa imong pang-adlaw-adlaw? Para maka-exercise ko kay ang tawag basta wala na pawis mo gawas singot. Ang may tabuan na pa siya week tungod sa Jud. Di maka-exercise kaya dapat mag-exercise ng mga tao kada adlaw. Sa 30 minutes lang. Naglakaw-lakaw ka. Ako sa garden. Dagan dito nakita nila nga. Imo na sir. Tatay lagi. Garden o mga hayupan. Nami daghang hayupan. Hilig na jud ka sa una para tigtanom. Dugay na mangud ko tanong kay actually magbabasak ko sa una. Basak. Then nakapa-eskwela ko mga anak. Pila ka buk anak nimo tay? Upat, mga poros na ko ran. Duha ang lalaki, duha ang babae. Tuwa sa abroad ang sa kalaki o duha sa babae. Sa Japan ang ako ang babae, tuwa sa Dubai ang lalaki. Oy, lami ama. Pila po yung edad nimo tay? 71. 71. Tong July. Bago pa. Bago pa. Kuan sa hingkod pa jud ka, hingkod ba tawag ana ka ng bata pa jud ka na ba kay ka ng mga experience sa kinabuhi nga nakayon kag lisod or kanang nakapakuan nimo nga ngani di ang kinabuhi? Lisod tinuod sa diha pa mi sa tan-awan. Wala po maka-eskwela o taas-taas ng edukasyon tungod sa ako may kinamagulangan. So ako ang sugulugon sa akong pamilya. Ako ang nangunay
trabaho kay tabangan ako mga ginikanan. Ako may kinagwangan. So, ang iba na akong igsoon, naka-eskwela sila. Nakahuman man tay. Nakahuman. Tabang na pud to nimo tay no. Sakripisyo pod para sa kuan. Okay, aron mo lahotel lang gyud ang akong igsoon kinakaroon mi. Mao. So sa kanang tanan bitaw nimo nga kanang kaagi tay sukad pagbata dinhi ka sa Bohol hangtod ka ni dong sa Davao. Unsa may imong kanang mga na-learn bitaw or kanang nakatunan sa imong kinabuhi jud? Unsa may nakatatak sa imong kuan? Ang ako lang nakita yun kung ang tao bisag sa kakabos basta man kamot lang maabot yun yung imong kinasubawan imong pangandes kinabuhi. Pero nga na kana akong mga estudyante ako mga anak labihan yun pag-suffer na mo samtang nag-eskwela pa sila. Iapil na mo panghagdaw anang mga anak ani. Apil sila ang mga anak hagdaw anang mga humay. Kuan harvest na para lang makaipon og kwarta para sa eskwelahan. Kauban ng mga bata nako hagdaw hangtod nga makasurvive sila sa pag-eskwela. Ako pod namuhi og mga hayo pag nagbasak nakasupat pod mi sa akong mga anak. Kalian sa Ginoo ang ako mga anak naka lampos pod. To nang abroad na kay nakita pud sa uban akong mga anak nga og magpabilin ra pud sila sa kalugar sa Davao. Gusto po silang musundog sa kung kaagi nga daghang lugar na adtuan. So tuwa sa laing nasod karon nang successful na. Karon tay kanang unsa may mga leksyon sa kinabuhi nga pwede nimo nga ikapaambit namo para amo pong magamit sa among pagkinabuhi diri pohon. Ang ako lang ika-advise ninyo. Salig lang gyud sa Ginoo. Bisag kung sa nga problema nga moagi sa inyong kinabuhi, salig mo sa Ginoo kay sa time nga wala ka, naagi mga taong gamiton sa Ginoo instrument para matabangan ka. Masulbad ang imong problema. Labi na karon nga nag-eskwela mi tayo. Ini pag-eskwela ninyo. Dini mi tagaghan nato previous nga mga abang ni ang boarding house. Mga nanilihig anang eskwelahan. Kanang working. So lahotay sila. Dala sa among advice nga paningkamot jud mo kay og magminyo mo sayo sa inyong pagkadalaga sayangan mo magminyo mo sayo kay matinta lagi sa inyong kabatanon. Mosunod jud mo sa among kaagi nga maglisod. Sigurado yung mosunod. Balik yun mo sa kanang kahimtang lubot rin po yung ilingkod sa lingkuranan. Pero kung magkugi lang, sigurado ko nga doon na dyan maabot nga kanang tinusbawan sa kinabuhi kalampusan. Kaya dyan mo pa tintal kay kining kinabuhian ninyo nga dalaga tintalunon dyan na. Pero tanawan ninyo ang future ninyo. Mga sakripisyo sa ginikanan. Sakripisyo sa ginikanan. Ako salamat sa ko po nga apod mo aron maka-advise ko ninyo kay danglog ang kalibutan. Kung madakinas mo nini magminyo mo sayo, parehas sa mo unang gyud mo sa ang kalisod sa unang panahon. Tabangin ninyo inyong ginikanan, ang paningkamot sa ginikanan niyo. Tabangin ninyo. Kay kamo ang paglaom sa mga ginikanan. Tigwang na sila. Wala sila usog nga buhi pa o nining kinabuhi Moabot ang time nga makalampos mo, kamo na po mo buhi sa inyong ginikanan. Kamo mo tabang. Moro jud po na among kuan nila ikabaw. Pasalan jud akong advice akong anak o sa uban kabataan nga. Tuo jud mo nga Ginoo, mutabang na to. May problema. Hangad jud mo sa Ginoo. Panang mga pagsulay diri sa kalibutan, naara jud naa kasulbaran. Na tungod ni. Kay di jud tapasagdan sa Ginoo. Kay matod pa sa Ginoo. Ultimong mga buhok na to. Na-count sa Ginoo. Unsa pa kanang importanteng problema ni buong di mahibawan. Masigit ni Ingon Jesus nga kinsa tong gikapuyan o gihaluan. Duol ngadto kaniya. Kaya andam siya nga mo sapnay na to aron maluwasan niya atong kahimtang material man o spiritual nga bahin. So ang Ginoo atong guidance sa kinabuhi.